Grabe yun. Grabe yun para sa isang babaeng galing sa Montalban, Rizal na dati naglalakad lang sa tulay. At sumusulat ang kanta sa kwarto niyang walang kisame at napakainit na halyero lang. Kasi alam ko in my heart, pwedeng makalimutan ako ng mga tao. Anything that you do na ginagawa mo na lang palagi, parang nagiging routinary siya eh. So, kailangan mo rin magkaroon ng discipline to, yung mind mo. Oo nga pala, no, pinag-pray ko to dati. For a 17-year-old girl na makapasok sa industriya and to see yung mga idol mo, yung feeling na yun. Na oo nga, no, grabe no, nagkaroon kami ng duet ni Tito Gary V sa ASAP. Nakakamiss yung first time mong maramdaman yung wide-eyed, sobra kang inspired, ganun. Mga anak ko yung mga kanta ko eh, and very personal yan sa akin. Pag nagsisimula ka sa industry, kailangan mo talaga mag-compromise. You know kung ano yung tinatayaan mo. It's a career, pangarap mo. So sometimes, kailangan mo talaga na, alam mo yun, bigayan kayo ng management kung saan ka naroon. Pero ngayon, syempre na 17 years na ako in the industry. Siguro parte na rin ng growth ko bilang isang artist. Hindi lang yung artist side yung alam ko. Kailangan, alam ko rin kung paano i-handle yung mga kanta ko as a business person. Iniyak ko yun. Umiyak ako nung time na kukunin ko na yung mga kanta sa Star Music. Kasi yun yung pinaka-lasting na gusto kong gawin. Na masaktan ko sila. Kasi hindi siya tungkol sa kanila eh. Baka yun yung ma-personalize nila yung decision ko. It's more of, tungkol siya sa akin. I just really want to learn yung ganitong side ng industry. I want to own my music because they're my songs. Grabing struggle nun. Paano ko sasabihin? Kailan ko sasabihin? Anong mararamdaman nila? Siguro doon ako sa season ng life ko na pinapahalagahan ko yung emotions ko now. Parang you're chasing yung to be in the industry hanggang sa kaya mo. Pwede naman lahat yun eh. Pero habang inaalagaan mo rin yung sarili mo. Hindi lang ako parang nag-go with the flow. I listen to my body, I listen to my soul, I listen to what I need. And hindi ko pinababayaan yung sarili ko na malunod ng boses ng ibang tao. Kailangan ko talagang maging in tune with myself. Gusto ko na makita nila ako as someone na sobrang grateful. Oo. Kasi alam ko in my heart, pwedeng makalimutan ako ng mga tao. Or pwede naman din na may mga taong mag-hold ng mga songs ko dear to their hearts. Pero one thing's for sure, sa buong buhay ko, lagi kong pagpapahalagahan yung pagkakataon na ibigay sa akin in my lifetime na tupad ko yung pangarap ko, that I get to sing with you guys, that I was able to collaborate with people na sobrang tinitingala ko, and nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-share yung music ko sa kanila. So gusto ko na talaga to be seen as that eh. 17 years. Grabe yun. Grabe yun para sa isang babaeng galing sa Montalban, Rizal na dati naglalakad lang sa tulay. At sumusulat ang kanta sa kwarto niyang walang kisame at napakainit na halyero lang. And pag naglulook back ako, parang yun lang talaga. Grabe no, Yeng. Narating natin yun. Grabe yun, Yeng, no? Hanggang ngayon gumagawa ka pa rin ng music. Yun lang talaga yung yun lang yung driving force ko talaga. Gratefulness. Hello Zine at saka lahat ng Yengsters. Ayun nga, si Yeng po ito. I'm so excited na marinig ninyo yung bago kong material na ginawa. Title po nito is Babala. Hi, grabe! Ngayon lang ako gumawa ng ganitong kanta na I feel like very timely, and sana pag narinig nyo to, ma-express nyo rin yung mga negative emotions nyo. Katulad na natulungan ako ng song na to express yung nagbabubble na sobrang nakaka-bad trip emotion at that time while I was writing this song. Stream Babala now sa lahat ng platforms. Thank you!